Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, pag-eespiya, tanggalin ito. Hindi ko pwedeng ipaalam kahit kanino ang kakayahan ko, wika ni Ye Sheng. Habang ang master ay patuloy na sinasapok ang kanyang disipulo, sinabi ng kanyang disipulo na ang kapangyarihan ng kanilang ancestor ay sinira lamang ng kung sino. Buisit ka, wika ng kanyang master, masyado kang maraming sinasabi. Ang ancestor ay may malalim na dahilan kaya niya ito ginagawa, wika ng mangmang na master. Habang ang kanilang ancestor ay akay-akay dahil sa lubha nitong pinsala. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala, ginamit na niya ang kanyang secret technique upang palakasin ang kanyang kapangyarihan ng doble, ngunit hindi pa rin niya nagawang wasakin ang pagkakakulong kahit na ang magical power ay nawasak. Sinabi ng ancestor na 10,000 taon na ang nakalilipas, nakipag-usap ako sa mga matatandang lalaki sa Zhongzhou at dumanas ng ilang maliliit na pinsala. Ako ay isang pagbabalik ng mga lumang sugat, walang malaking bagay. Sinabi naman ng mga mangmang na kanyang mga tagasunod yaong may mga kwalifikasyon upang talakayin at makipagkumpetensya sa matandang ancestor ay dapat na ang mga immortal na nilalang na nakarating sa kaharian ng pag-akyat. Na may katuturan, wika naman MG1. Sinabi naman ng master na, hey, 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi ba ikaw ay nasa pag-iisa lumang ancestor? At nabigla ang ancestor at ang master ay napatakip na lang sa kanyang bibig. Sinabi ng ancestor na parang sapat na yung pinakita ko sa iyo ngayon. Natutunan mo rin ang tungkol sa posisyon ng sekta ng Changkyong. Iligtas sila sa ngayon. Iniisip niya na, tiyak na mayroong 8 beses na dalubhasa sa Ascension Realm, o mas malakas pa, sa sekta ng Changkyong. Ngunit hindi ito maaaring gawin ng binata, marahil ang kabilang partido ay may ilang mga pag-aalinlangan at hindi maaaring magpakita kung hindi tayo titigil ngayon. Natatakot ako. Yung kumuha sa fiancé ng disciple ko parang wala sa sekta nila. Bilang isa sa 5 dakilang sekta sa Silangang Ilang, ang sekta ng Demonyong Langit ay hindi kailangang ipahiya ang maliliit na sekta na ito na walang pangalan. At pinapakita ang nangyari, sinabi ng ancestor, na kung ang mga taong ito mula sa sektang ito pangangahas na himukin ng Demon Sky Sect muli, personal akong aaksyon para patayin sila at ipakita ang kapangyarihan Demon Sky Sect. Wika ng ancestor nang bigla nawasak ang malaking salamin kung saan nila pinapanood ang nangyayari. Sumigaw naman ang leader at sinabing, sino ang tao na sumire ng Demon Sky Sect Treasure Ancestor? Kung hindi natin magagawa, may paghigantay ito, ano na lang ang mangyayari sa dignidad ng Demon Sky Sect? At sinabi niya na ang matandang ancestor ay nagagalit. Ngunit iniisip ng ancestor habang may kakaibang muka na kung hindi sila aalis titigil ngayon, mahuhuli na ang lahat. Sinabihan naman ng mangmang na master ang kanyang mga mangmang na tagasunod na ang matandang ancestor na meron siyang plano na iba pa sa Changkyong Sect dahil sa kanyang kabutihang loob, ngunit hindi sila marunong magpasalamat at maglakas loob na kumilos sa kayamanan ng ating sekta na salamin ng tiyan. Ngayong galit na ang matandang ancestor at personal na kumilos, ipapaalam na niya sa mundo ang pangalan ng Demon Sky Sect. Ngunit bigla siya pinigilan magsalita ng ancestor na tila may nakakalokong ngiti. Tinanong ng ancestor ang master sa kanyang isip kung sinusubukan ba niya siyang patayin. Sinabi ng ancestor na, hindi maaaring pabayaan ang mga naglalakas loob na pukawin ang sekta ng Demon Langit. Ngunit ngayon ang matandang ancestor ay nanambalik na ang mga pinsalang natamo at kailangan niyang pumunta sa pag-iisa para sa isang pandaraya kapag ang matandang ancestor ay lumabas mula sa pag-iisa. At ang master tila malapit ng mamatay sa pagtakip ng kanyang bibig. At bigla nang umalis ang ancestor na tila nagmamadali. Sinabi ng kanilang master na ang kanilang ancestor ay napahayag na. Sinabi ng mga mangmang sa ibaba na ang Changkyong Sect ay wawasakin na. Iniisip naman ng matandang ancestor na nasa lupa ay nagsilang ng isang idiot bilang pinuno ng sekta na walang nakikita. Habang si Ye Sheng pinagmamasdan ang lumulutang na dugo ng matandang ancestor at nang kanya itong hinawakan ay tila pumapasok sa kanyang katawan, na isip din niya na mas malakas ito 100 na beses kesa sa ininom niyang body refining pill. At ito ay kanyang kinuha gamit ang kanyang mga kamay. At bigla naman itong naramdaman ng matandang ancestor upang maging dahilan ng kanyang pagsuka muli ng dugo.
Iniisip ng ancestor habang tumitirik ang mga mata na ang kanyang pilit na inalis ang kanyang diwa at dugo. At mula sa itaas siya ay bumagsak. Elder sigaw ng kanyang mga mangmang na taga-sunod. Habang si Yesheng naman ay pinagmamasdan pera ng diwa at dugo na niwan sa ginawang pag-atake ng ancestor. Sinabi ni Yesheng na ang bagay na ito ay tila dugo, ngunit mayroon din itong isang pahiwatig ng kakaiba. At tila may isang papalapit na naka-heels na may mahabang takong. Master wika ng naglalakad. At napalingon naman si Yesheng ngunit bigla siya nabanggo ng babae. Tinawag ng babae si Yesheng na senior brother at humihingi ng tulong upang ito'y iligtas. Tila parang nawala naman ng malay si Yesheng sa nangyari. Isang oras ang nakalipas sa Yushukik. Makikitang tumatakbo ang isang magandang babae. Sinabi niya na sinabihan ako ni Master na pumunta sa East Yushu Peak para hanapin ang senior brother pero 3 araw na akong tumatakbo. Ngunit habang hawak ang mapa tila wala itong alam kung alin ang East. Nang bigla siya nabahala, isang sandata ang mabilis na patungo sa kanya. At ito naman ay kanyang nasalag gamit ang kanyang espada. Isang magandang babae muli na may malaking hinaharap ang umatake sa kanya at tinawag siya na Saintness at pinababalik siya upang magpakasal. Hiniling pa ng Motian sect sa Motian elder na iwan ka sa pag-iisa, wika ng babae. Huwag ka na magpumiglas pa, wila ng babae. Sinabi naman ng Saintess na mas gusto pa niya mamatay kesa sa bumalik. At patuloy ang kanilang sagupaan. At nagawang ay lihis ng Saintness ang pag-atake ng babae at ito ay kanyang sinipa sa sobrang lakas at dagdag pa ng bigat ng hinaharap ng babae ay nagawa nitong wasakin ang puno na kanyang pinagbagsakan. Sinabi ng babae na, lahat ito para sa kapakanan ng sekta, kung ikay magpakasal sa Motian sect siguradong maibabalik ng sektang Chankyong ang dating kaluwalhatian. Huwag masyadong matigas ang ulo. Sinabi naman ng Saintness na nag-uusap lang kayo tungkol sa pagbuhay sa sekta. Pero naisip niyo na ba, ang aking kaligayahan at kagustuhan? At naalala niya ang nakaraan na umiiyak sa isang silid. At bigla may nagsalita. Persistent talaga itong Chankyong sect guys. Hindi nila sinasadyang nasira ang bakod kapag hinahabol ka sa anyo ng hayop na napakakuripot. Na ipinagtaka ng Saintness at ito ay ang master ni Yesheng. Pakiusap, elder, iligtas mo ako. Saintness, pinipilit kong pakasalan ng isang tao. Tulungan mo akong makaahon sa paghihirap na ito. Pakiusap, elder, tulungan mo ako, isama mo ako. Wika ng Saintness. Okay, sige, alam ko na ang lahat ngayon dahil ang iyong kakayahan ay Kat-Anji Tangi. Mula ngayon, sumali sa aking sekta ng Chankyong. Wika ng elder. At sinabi ng Saintness na, kahit na hindi ko alam kung bakit mo ako pinatalsik bago umalis, dapat ito ay bahagi ng plano ng matatanda. Sinabi naman ng babae na, matalo mo man ako, hindi mo maiwasang habulin ng ibang senior brothers. Mas mabuting bumalik na tayong dalawa sa lalong madaling panahon. Ngunit sa isip naman ng babae na, ang tanga na anak ng sect master, alam kong hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Lagi mong inaakit si Kuya Wang. Kapag nagpakasal ka sa Motian sect, sakin lang mag-isa lang si Kuya Wang. At bigla siyang inatake ng Saintness. Tumigil ka na sa pagsisilita ng kwenta, sabihin mo sakin kung saan ang lokasyon nagmarka sa mapa. Akala naman ng babae na binabasa ang kanyang isipan. Sinabi ng Saintness na pinipilit mo akong tumakbo sa kanluran nitong mga nakaraang araw, lumalayo na ba ako dito? Wika ng babae na tila nag-iisip. Iniisip ng babae na ang Saintness ay aalang-alam sa direction kung saan. At bigla tila siyang nagulat. Bakit nagpumilit ang Saintness na maglakad patungo sa markang lokasyon? Galit naman na sinabi ng Saintness na it's none of your business, sabihin mo sa akin ng mabilis kung hindi papatayin kita. At may bigla nagsabi ng Saintness, huwag mo siyang takutin. Makikita na napapalibutan na sila ng mga iba pang mga tauhan. Sinabi ng lalaki na oo, lahat tayo ay miyembro ng sekta. Bakit tayo magpapatayan? Sinabi naman ng isa na kung dumating ang sekta ng Motian, hindi kakayanin ng sekta natin. Ayaw mo bang makitang pinapatay ang sect master? Wika naman ng isa. Sabay kapit naman ng babae sa isang lalaki at sinabing, pasensya na, talunin mo ba kaming lahat? Mukhang masunurin ka lang makakabalik sa amin. Oh, dumating na pala si Motian elder para hulihin ang mga alagad ng sekta ng Chankyong. Malapit mo na itong makita ng sarili mong mga mata. At bigla nagulat ang Saintness. Sinabi naman ng babae na nakalingki sa lalaki na, hindi mo pa ba naiintindihan?
Ang mga marker sa mapa ay ang aming kasalukuyang lokasyon. Ngunit kaya pala siya nagulat ay nakasalubong nila ang atake na ginawa ng matandang ancestor na talagang ikinagulat nila. Ang kilalang skill ng Demon Sky Sect ang handprint wika ng lalaki. Sinabi naman ng isa na ang Demon Sky Patriarch ay gumawa na ng akyon. So eto yun. Wika naman ng babae ang lugar na gusto mong takasan sa Holy Maiden ang sect na may misteryoso na matanda napakasama dahil ang Demon Sect Patriarch ay alam na ngayon ang lokasyon ng sekta at wala ka ng paraan para makaalis. Ang Demon Sky Patriarch, ang matandang demonyong yun na umakyat sa immortal na kaharian ay personal na kumilos kahit na malakas ang aming Panginoon, hindi ko pa narinig ang kanyang pangalan lalo na ang aming senior brother. Gusto ba nilang wasakin ng buo ang Chankyong Sect dahil lang sa connection nila sa akin? Ang Demon Divine Demon Sky Sect ay meron malupit na puso patawad master kasalanan ko ito. Patawad senior brother ay dinamay kita wika ng Saintness. At pinapakita ang pag-counter ng Yesheng sa divine handprint ng Sky Demon Sect. Sinabi naman ng lalaki na, ang Demon Sky Patriarch ay dapat na nag-iipon ng kapangyarihan. Ang susunod na pag-atake ay siguradong wawasak sa buong kabundukan. Hindi pwede. Tingnan mo, tumataas ang kapangyarihan ng higanteng palad wika naman ni Yesheng. Habang pinipigilan ito ni Yesheng ay nakikita ito ng mga tao na humahabol sa Saintness. At bigla tila parang lahat sila ay nadismaya. Sa Chankyong Sect, siya ba ang senior Meriel brother wika ng Saintness? Senior Marshall Brothers wika ng Saintness sabay sanggab kay Yesheng. At sa kasalukuyan, at yun ang nangyari wika ng Saintness. At tila ito'y naiintindihan na ni Yesheng. Sinabi ni Yesheng sa Saintness na ang kanyang swerte ay maganda. Sinabi ng Saintness na ang kanilang mastays at pinapunta siya sa Yushu Mountain upang hanapin siya at binigyan siya ng direction. Ngunit ang silangan at napakahirap hanapin at may mga humabol sa kanya kaya siya tumatakbo. Pinilit nila ako tumakbo ng 2 araw sa kanluran at di inaasahan na nadito ako haantong. At aksidente na nahulog ako sa may lawa. Napakarami kuweba sa kabundukan at napakaraming mga oso sa loob masyado ako natatakot kaya inalis ko silang lahat. Iniisip naman ni Yesheng na may maganda siyang itsura at magarang kasuutan. Pagkatapos ng 2 araw ang kanyang kasuutan ay wala man lang sira at tila kusa itong nagre-repair isa siyang anak ng isang dakilang tao. Sandali lang Junior Marshall sister wika ni Yesheng. Ang matandang, iyon ay umalis sa sekta ng ilang araw. At Triched isang ignorante batang babae sa pagdating. Kaya ang ibig mong sabihin ay dinala ka ni Master mula sa sekta ng Chankyong 2 milyong li ang layo sa isang kapatagan. At pagkatapos ay tumakbo ka ng 3 araw mula sa kapatagang ito bago makarating sa Yushu Peak. Sumang-ayon naman ang Saintness at sabi din sa akin ni Master na mas mabilis daw umakyat ng bundok from the west pero nung umakyat pa lang ako ng bundok puro cliff na at sobrang effort ko. Ang kapatagang dinala ka ng matanda ay 100 li lamang ang layo sa Yushu Peak. Sinabi pa ni Yesheng na, kung susundin mo lang ang daan sa silangan, maabot mo ang Yushu Peak sa kalahating araw nang walang gaanong problema, ngunit tumakbo ka ng 3 araw. Sinabi naman ng Saintness na kakaiba, ako ay tumatakbo sa kahabaan ng silangan sa buong oras. Maaaring magkaroon ng problema sa mga marka ng mapa. Tinanong naman ni Yesheng ang Saintness na alam niya kung nasaan ang hilaga. Sumagot naman ang Saintness na dito, na naging dahilan upang madismaya si Yesheng. Sinabi ng Saintness kay Yesheng na paano naman ang iba nating Marshall Brothers sa sect. Sinabi ni Yesheng sa kanyang isip na ang iyong hindi umiiral na kahulugan at direksyon ay ang pinakamalaking problema. Sinagot ni Yesheng ang tanong ng Saintness tungkol sa iba nilang mga kapatiran ngunit tila nahihiyang sinabi ni Yesheng na sila lamang dalawa ay miyembro neto. Nalabhang ikinatuwa naman ng Saintness at sinabing siya na ang senior sister ng Chankyong Sect Senior Marshall Brothers sabahin mo sakin madali nagawa mo bang wasakin ang magical na handprint Heaven Patriarch ngayon? Ayun pala ang tawag dun oo nagawa ko wika naman ni Yesheng at sinabing may nakita pa siya sa loob neto. At pinapakita ang diwa na may kahalong dugo sa kanyang kamay. Sinabi naman ng Saintness na ito ay ang patak ng dugo mula sa Magic Heaven Patriarch. Iniisip naman ni Yesheng na, gaya ng kasabihan, ang isang patak ng asensya ay nagkakahalaga ng 10 patak ng dugo ang bagay na ito ay maaaring ang magic na dugo ng matandang ancestor.
Sinabi naman ng Saint Ness na kahit na ang pagpino lamang ng isang patak ng Essence Blood ay isang malaking halaga para sa mga cultivator, ngunit sa suporta ng Essence Blood, ang kapangyarihan ng mahiwagang kayamanan at espiritual na enerhiya ay patuloy na tataas sa isang mas mataas na antas. O maganda yan, wika naman ni Ye Sheng na tila hindi nasisiyahan. Sinabi naman ng Saint Ness na sa karagdagan, ang kakanyahan ng dugo ng mataas na antas cultivators ay ng malaking benepisyo sa paglilinang. At maaari pang ang puwersahang lumagpas sa isa o dalawang kaharian para sa mga nasa lilang kaharian ng palasyo. Iniisip naman ni Ye Sheng ang pagtaas ng cultivation realm. Iniisip ng Saint Ness na bagaman ito ay tila sa unang antas lamang ng pagdadalisay ng katawan, ang kakanyahan ng dugo ng matandang ancestor ay maaaring magbigay ng kahit isang lilang palace realm cultivator ng isang mahirap na oras. Ngunit ang eldest senior brother ay tila walang pakialam sa lahat. Hindi kaya itinatago niya ang kanyang sariling aura. Tinanong naman ni Ye Sheng kung ano ang mangyayari kung direkta niya itong ay iinumin. Sinabi naman ng Saint Ness na kung ang tao na kukuha ng kapangyarihan ng Essence of Blood ay mas mahina dito ang kanyang katawan ay sisabog. Sinasabi nila na ang kapangyarihan ng matandang ancestor ay nakamit na ang ikalimang antas ng Immortal Realms bago niya isara ang kanyang sarili. At sinabing, mas magandang gamitin niya ang paraan ng dahan-dahan na pagkuha ng kapangyarihan ng Essence of Blood ngunit bigla niya kinain. Nang bigla napasigaw ang Saint Ness ng malakas, dahil isang pulang enerhiya ang bumabalot sa katawan ni Ye Sheng. At tila umabot ang aura neto sa kalangitan. Ang oras ng paglamig ng makalangit na aklat ay natapos na, at ang domain ay nabuksan. Sinasabi ni Ye Sheng na ay aabsorb niya ang lahat. Bitbit ang makalangit na aklat, huwag mo na. Akong isipin na pahirapan pa. Wika ni Ye Sheng. At tila lumulutang siya na nababalot ng apoy na kapangyarihan. Sinasabi naman ng Saint Ness na, ang kanyang elder senior brother ay actual niyang nakikita na inaabsorb ang Essence of Blood na nangingibabaw sa kanyang landas ng cultivation. Level at ito ay napakalayo sa superior ng matandang ancestor. Mukhang sa pagkakataong ito, tama nga ang narating ko. At natapos na at bigla nagpahayag ang system na siya ay nag-level up. Ang body refining child maaaring hatiin sa isang hanay ng 12 zang. Pagkatapos mag-level up, iniisip ni Ye Sheng na palawakin ang kanyang pag-control ng domain. At tila bigla, meron siyang naramdaman. At pinapakita ang mga humahabol sa Saint Ness na nag-uusap. Sinabi ng babae na, naniniwala ba kayo na ang Changkyong sect ay naglagay ng mga divine defense formation? Sinabi naman ng lalaki na bakit matandang ancestor ay nawala ang kanyang magical abilities na walang iniwang bakas. Sinabi naman ng isa na wag na nila pa itong isipin at ang mahalaga ay maibalik nila ang Saint Ness. Sinabi naman ni Ye Sheng sa Saint Ness na ngayon ay kanyang junior sister. Mula ngayon na ikaw ay sumali na sa Changkyong sect, ang iyong mga usapin ay akin na ring mga usapin. Nagpasalamat naman ng buong puso ang Saint Ness. Mga kapwa Daoist sa likod ng pinto, mangyaring lumabas, wika ni Ye Sheng. Buiset, papaano niya nalaman na andito tayo, wika ng isa. Sinabi naman ng isa na mag-ingat at isa lamang itong paglilinlang. Oo, tama, nagtago tayo dito kaya imposible na makita tayo dito, wika pa ng isa. Hoy, sinabi ko na, mas maganda kung lakasan ninyo ang anyong pagsisilita at kailan pa tayo naging close sa mga isa't isa. Sinabi naman ng mga mangmang na ngayon sila ay nalaman na nagtatago, mas maganda na magpakita na sila. Akala namin ito ay isang malaking pagbaril, ay lumalabas na ito ay isang maliit na oras na mga ngalakal. Sinabi din ng isa na, siguro ay dahil sa takot ang matandang ninuno na masaktan ang Holy Maiden. Kaya niya iginuhit ang kanyang mahiwagang kakayahan. Isa sa mga pag-andar ng makalangit na aklat, pagsira sa mga diskarte sa espada. Iniisip naman ng Saint Ness na, hindi katakataka na ikaw ang eldest senior brother, nakikita pa ni Upo sa ating sektang nakatagong kayamanan, ang Shadow Concealing Mirror. Sumigaw naman ang lalaki at sinabing, Holy Maiden, gamit ang iyong kapangyarihan sa ika-9 na antas ng kaharian ng pagtitipon kaluluwa. Hindi mo ba nakikita na ang batang yan ay nasa body refining realm pa lang? At umatake ang lalaki na walang alam. Sinabi pa niya na, huwag mong sisihin kung pilit kang binabawi. At idinala tayo sa secret chamber ng Demon Sky Sect. Sinabi ng master na, ayon sa matandang ancestor, minsan ay nakipagdebate siya sa 4 na matandang halimaw bagamat natalo niya ang 3 sa kanila.
talagang walang kalaban-laban siya sa iba at nagtamo ng malubhang pinsala. Ngayon, dahil sa sobrang lakas bumukas ang sugat. At ang kanyang alalay na mapapansin na tila nasiraan na ng bait at sinasampal ang sarili ay nagsabing, "Hindi talaga ako mabuting tao. Dati akong naglakas loob na pagdudahan ng lakas ng lumang ancestor, nararapat akong mamatay." At tila may mga salitang lumulutang na sinasabing lumulutang palayo. Sinabi naman ng master na ang kanilang ancestor ay inutusan ng mga nakakabatang henerasyon upang airesolba ang usapin na ito. Hayaan ni Teng na habulin ng mag-isa ang banal na dalaga. Ang Demon Sky Sect ay hindi na dapat muling pilitin ang Changkyong Sect. Sabihin nga sa sekta ng Changkyong na huwag gumamit ng dahas para pilitin ang iba. Ang mga lalabag sa utos ay haharap sa mga consequences, hindi sila papatayin. At sa loob ng secret chamber ng Sky Demon Sect makikita ang ancestor na nasa gitna na tila naglalabas ng enerhiya. Sinasabi niya sa sarili na napakasama, totoong napakasama at nakagawa siya ng napakalaking kalamidad. Na tila ay iniisip pera ng mga nangyari na may halong takot sa sarili. Sinabi pa niya na, habang nakatingin sa buong Zhongzhou, nag-iisang tao lang ang nakaabot sa ika-8 yugto ng pag-akyat, tapos na ito ngayon. At idinala tayo kung nasaan sila Ye Sheng. Isang labanan ang nangyayari sa pagitan ng lalaki at ng Saintness. Sinabi ng Saintness na, "Senior brother, ikaw ay pag-iral na hindi namin maabot para sa kapakanan ng iyong buhay, pakiusap, umalis na kayo." At napa-atres ang lalaki na kanina ay umatake. Galit na sinabi ng lalaki na kapag ikaw ay nagpakasal sa Demon Sky Sect, ang aking Changkyong Sect ay sigurado na tataas. Hindi mo ba kayang isaalang-alang ang iyong ama at ang lahat? Hindi wika naman ng Saintness at sinabing tumigil ka na sa pagsisilita ng walang kabuluhan. Sumigaw naman si Ye Sheng at sinabing, "Ikaw ay puno ng katwiran at moralidad, ngunit sino ang nagmamalasakit sa mga iniisip ni Qing Shuang?" Sinabi naman ng lalaki na ikaw ay isang tagalabas lamang, isang basura sa yugto ng pagpipino. "How dare you point fingers at the decision of my Changkyong Sect?" Sa mga nalilito, ang Changkyong Sect ay sumisimbolo sa mga maliliit na sect o mga wala pang matatag na pangalan na sekta at tila si Ye Sheng ay may kinukuha sa may kahon. Sinabi ni Ye Sheng na, "Sa totoo lang, isinakripisyo mo ang sarili mong banal na dalaga para sa isang ridiculous na benepisyo. Anong klaseng sekta yan? Malamang hindi man lang kulto." Tumahimik ka, wika ng lalaki at sumugod na ito kay Ye Sheng. At bigla nagpakawala ng isang bolang apoy si Ye Sheng gamit ang kanyang mga daliri. Nakatagong sandata, wika naman ng lalaki at naglabas ng tila isang pananggalang o shield. Nabalot ng alikabok ang kanyang paligid dahil sa pag-atake ni Ye Sheng. Sinabi ng isa na, "Parang hindi yon ordinaryo na alikabok." Sinabi ni Ye Sheng na junior sister Qing Shuang ay nasa ilalim ng aking pangangalaga ng aking Changkyong Sect. Umalis na kayo dito na mahinahon at parang walang nangyari. Kung lalagpas kayo sa guhit, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. At tila galit na galit ang mga ibang Changkyong Sect, ngunit wala silang magawa. Sinasabi naman sa sarili ni Qin Shuang o ang Saintness na pinuprotektahan siya ng kanyang senior brother. At naalala niya ang nakaraan. Walang sino man sa Changkyong Sect ang may pake sa kanya. Nakikiusap siya na makalabas at mapapansin ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Ngunit ang kanyang senior brother na si Ye Sheng ay pinuprotektahan siya kahit na ngayon pa lang sila nagkakilala. Siya ay isang napaka-beautang tao, wika ng Saintness. At dyan po muna magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.